kabuhayan na dulot ng pag-akay ng likong mga ngaral. Ngunit ngayon ay aming nakilala ang sinuunang Diyos Ama na may tangan ng aral ng kaligtasan na inaasam nating lahat. Kaming mga ex-man natuto ng katwiran na bago at nilinis ang katarungan, naliwanagan at nagkaroon ng kulay pagkat iyong nilingap. Kaming mga ex-man. Nagagalak ang aming mga puso pagkat hinihang mo at pinisan sa iyo. Sa tunay na iglesia ay nagsama-sama upang maglingkod ng tapat sa iyo, aming Ama. Pagkat ngayon ay aming nakilala ang sinuunang Diyos Ama na may tangan ng aral ng kaligtasan na inaasam nating lahat. Kaming mga ex-man na tuto ng katwiran na bago at nilinis ang katauhan, naliwanagan at nagkaroon ng kulay pagkat iyong nilingap. Kaming mga ex-man. The X-Man! Kami mga ex-man. Magandang araw sa inyong lahat. Sa kalooban po ng Panginoon ay tayo po'y nagkita-kita. Muli po makakapiling niyo po kami sa kalahating oras ng pagsasahing papawid ng programang The X-Man. Narito po ang aking mga kasamahan sa panel. Ay, Brad Ardel, babati ako. Binabati ko po si Brad Hill Rivera ng Santo Tomas, Batangas. Ito daw ay masugid na tagapanood ng The X-Man. Kapatid, salamat po sa Diyos. At batiin ko na rin yung isa nating taga-subaybay dyan sa Dampol, Plaridel, si kapatid na Vicky at si kapatid na Ian. Gusto ko rin pong bumati. Binabati ko po isang kapatid natin na masugid na tagapakinig natin, si kapatid na Christine Cunanan sa lokal po ng Guagua. Magandang araw po sa panunod nyo sa amin. Na tayo dyan sa pag-uusapan natin ngayon, Brad Ernel. Siyempre, maganda to dahil pupunta naman tayo ngayon dito sa itinuro sa atin sa pagdudoktrina nung tayo po bago umanib dun sa dati nating iglesyang kinaaniban. At sama-sama nga tayong nagsilayas dyan dahil napatunayan po nating mali. At isa nga po sa idinodoktrina nila mga kasama, at alam nyo naman po ito dahil napakinggan po natin itong pare-pareho, pinag-aaralan nila sa doktrina number 5 ang kasaysayan po ng kanilang iglesia. Yun daw pong unang iglesia, meron daw pangyayaring naganap. At ang masaklap, ito raw po ay natalikod. At ito, Brad Arnel, itong ginagawa natin sa kapakanan ng mga bago nating tagapanood, kung mayroong mga bago na hindi, ano ba itong tinatalakay ng mga ito? Ito po kasi, naipagpauna natin, natatapusin natin sa awa ng Diyos na ilahad sa kanila itong doktrina nila, kung ano ba itong doktrina ito ba talagang tutuhanan to o nanloloko lang. At salamat na lang doon sa nagbigay sa atin ng librong ito. At syempre, ganoon naman talaga yung mga umaanib dito, may daladalang mga magazine nila. Ito po yung dati nating paniniwala. Oo nga, tingnan mo, marami pa tayong nabubulgar na pagkakamali. Pero, Brother Nal, pangilan na po yan? Bali ito po, kapatid na Mar, doktrina number 5. Sa nung nandun ako, dinodoktrina ako, hindi ko alam kung ilan ang doktrina doon. Ay, alam Pero, mo, ay, sister dyan, tayo handog. Pero parang hindi sa akin ididoktrina. Ay, hindi. Ay, alam, sekretary, wala pa. Kasi ang, palibasa, bata ako, 10 yata taon. Palibasa, wala nang ako narinig lang, kundi... Gaya rin po na nangyari sa kapatid na Nedy. Nangyari po na nangyari sa akin. Ako po binabautismo noong 1963. Wala po akong tinanggap na doktrina niyan. Basta na lang pagdating ko ng 10 years old, nilubog ako sa ilog.
Hindi ako Ay, nadoktrina. ako'y dinoktrina yan sa akin, Brad Ladi. Ah, Yung number 5, at yan, inabot lang ng siguro saglit lang na ibinasa. Parang pagka yan pinadaanan. idinoktrina sa'yo, tuloy-tuloy yan eh. Ah, Babasahin lang yan, pinadaanan. kaya parang hindi magre-remain sa iyong isipan yan. At yun nga ang masama sa relihiyon, sa isang aaniba nating relihiyon, na hindi tayo talaga ipakikilala yung totoong aral. Kagaya nga niyan, sa bagay, hindi naman totoo yung kanilang aral, kaya lang yun nga ang sikreto, makita mo, bata ka pa lang eh. Yung bang wala kang kakayanang makapag-isip. Alam mo kasi kapatid na Arnel, yung aim lang naman nila doon ay may mabautismuhan sa kanilang Correct, iglesia. tama. Pero yung aral, hindi naman nila ipapaliwanag yun ng maliwanag. Dahil kapag ginawa nila yun, lalo lamang yun, hindi magliliwanag sa kaisipan ng kanilang mga dinodoktrina. Ayan, tama kasi ang dahil, ang purpose, ang dahilan ng ating relihiyong pinanggalingan, magparami ng miyembro. Hindi ang kanilang dahil ay magparami ng kapatid na susunod doon sa katwiran ng Diyos na nakasulat sa Biblia, kundi sila magparami ng miyembro at nang sila Pero alam mo, Sis Nede. Kampi! Alam mo, Sis Nede, ito nakatawa eh. Dinodoktrinan ako, no? Pwede po bang magtanong ng video? So, sige, magtanong ka. Si Kristo po, tao o Diyos? Sabi ko. Sabi niya, tao. Sabi, meron bang Diyos na namamatay sa cross? Sabi sa akin. Hindi pumasok sa isip ko, ganun po ba? Eh, dinodoktrinan ako. Ha? Wala, pumapasok dito, lumalabas doon. Ha? Hindi ko pinapaniwalaan talaga si Kristo ay tao. So, ibig sabihin po nito, Brad Arnel, Opo. dumaan sa atin itong doktrinang ito na hindi natin talaga naintindihan ng gusto. Kasi nga una, mga bata pa tayo or ganun kababaw sila o tricky kasi yung sa kanila. Ngayon, Brad Arnel, Opo. pagkakataon nating maintindihan ito. Yan. Dahil hihimayin natin ang todo ito. Kagaya nito, Brad Arnel, gusto nyo, umpisahan na natin. Oo. Pero yan po mga kapatid, sa buong buhay ko na pananatili ko dyan sa iglesia, buong puso kong pinaniwalaan ang lahat ng mga doktrinang ipinatutupad yan. Hindi ko tinutulan dahil wala naman akong karapatan talagang tumutuloy, kundi latig o abutin ko sa nanay ko. Kumbaga hindi sila concerned sa kaluluwa. Ang sa kanila, pamparami lang ng miyembro. Kagaya nga niyan. Kaya ka umanib dun sa kanilang iglesia, una-una, nagustuhan mo yung dalaga o kaya nagustuhan mo yung binata. Kaya ka ngayon na obligang umanib dun sa kanilang iglesia. Hindi ka na aware dito dun sa aral na nakasulat sa Biblia. At kung ikaw naman ay nag-iisip, hindi ka naman talaga aanib dahil aaniban mo ba naman yung mali-mali? Kagaya nga po nito, puntahan nga po natin yung kasaysayan ng kanilang iglesia. Ito po ba'y nababatay sa banal na kasulatan? Samahan niyo po kami sa pagsusuri at kayo po ang humatol. Tama ba yung aming naunawaan sa awa ng Diyos na nakasulat sa Biblia? O ito po ay mali? Kayo po ang humatol. Karapatan niyo po yon na paniwalaan o hindi. Huwag lang po kayong magagalit. Kumbaga, wala pong personalan, trabaho lang. Siguro mas maganda, simulan na po natin. Ito ay kasaysayan ng iglesia. Ayan. Iglesia po nila yan. Ito po, Brother Arnel, dito sa Doctrina number 5 kasi, sa heading pa lang, sa umpisa pa lang, may nahalata na ako eh. Ano po yun? Gusto niyong basahin ko sa inyo, no? Sabi rito, ang kasaysayan ng unang iglesia nila. So, dito pa lang, ang napapansin ko, ewan ko, siguro napansin niyo rin na, kapag ka sinabi mong una, merong kasunod, di ba? Kaya nga sinabing una. So, dito, ang napansin ko kaagad, para bang tipong meron silang i-introduce na ibang iglesia. So tingnan natin kung ano nga, ganun nga ba. Oo, Brad, parang gusto mong sabihin na mayroong nangyari doon sa unang iglesia. O kaya parang ganun ang kanilang pasok. Siguro kapatid na Larry, ako na po ang babasa. Ang kasaysayan ng unang iglesia, nung iglesia nila. Ayan. Ang dahilan kung bakit ang kinagisnan natin ang Iglesia Katolika at hindi yung kanilang iglesia or yung ating iglesia ayon sa kanila. Ano ba sagot nila, kapatid na Arnel? Ito ang sabi rito. Kung babasahin kasi natin dito, kapatid na Jarel, nandito yung paliwanag. Pero siguro mas maganda sa ikaliliwanag ng ating pagtalakay at pag-aaral, mas maganda yung aklat nila na ito, susuportahan dito ng ibang pasagutin natin yung kanilang magazine.